higit sa lahat, minsan pa po, Diyos ni Abraham, Isaac at ako, kami po'y nagpupuri, nagpapasalamat po sa inyo, sapagkat muli po, Panginoon, sa gabi ito, narito naman po kami, nagkakatipon, upang pag-aralan po ang iyong pong banal na salita, upang patutunan po namin ang iyong pong banal na mensahe para po sa aming pang-araw-araw na buhay, ito po para po sa aming kaligtasan. Kaya Lord, ihanda mo po ang aming mga puso't isipan sa pagkikinig ng iyong pong banal na salita. At Lord, tulungan niyo po kami na maatimo po ito sa aming mga puso't isipan. At ito po, Panginoon, ay aming pong isa sa buhay. Lord, pangunahan niyo po kami sa inyong pong banal na gawain ito. Kayo po maghari sa apat na sulok ng dagog ito. Kayo po maghari sa bawat isa po sa amin. At kung anong po, Panginoon, na nais po na gumumbala sa inyong pong banal na gawain ito, Panginoon, we ask in the mighty name of Jesus to get out in this place. All the bad spirit, we ask in the mighty name of Jesus to get out in this place. Lahat ng mga masamang espiritu, we ask in the mighty name of Jesus, lumabas ka sa dagong ito. Walang kang karapatan sa dagong ito. Nang sa ganang Panginoon, sa inyo pong masaganang biyaya ito, Panginoon, na siya pong kikilos sa apat na sulok ng dagong ito, Panginoon. At itiyak po namin, O Lord, ang itong banal na gawa ito, Panginoon. Ito po ay tagumpay na. Kaya Lord, pinabalik po namin sa iyo ang pinakamataas na papuri, parangal, pagsapat, pasasalamat sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus, aming Diyos, with the intercession of our Blessed Mother, Mary, ever Virgin, all the angels and saints. Amen. Amen. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tayo, St. Matthew, Matthew chapter 24, verse 37 to 44. Matthew or Mateo chapter 24, verse 37 to 44. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon sa sulat ni San Mateo. Puri ka namin, Panginoon Hesus Kristo. Ang pagdating ng anak ng tao ay tulad ng pagdating ng baha noong panahon ni Noe. Nang mga araw na iyon, bago bumaha, ang mga tao'y nagsisikain, nagiinuman, at nagsisipag-asawa hanggang sa pumasok si Noe sa barko. Hindi nila namamalayan ang nangyayari hanggang sa dumating ang baha at tinangay silang lahat. Gayon din ang mangyayari sa pagdating ng anak ng tao. Sa panahong iyon, may dalawang lalaking nagtatrabaho sa bukid, kukunin ang isa at iiwan ang ikalawa. May dalawang babaeng nagtatrabaho sa gilingan, kukunin ang isa at iiwan ang ikalawa. Kaya maging handa kayo dahil hindi ninyo alam kung kailan darating ang inyong Panginoon. Tandaan ninyo ito. Kung alam ng may-ari ng bahay kung anong oras sa gabi darating ang magnanakaw, siya yung maghahanda at hindi niya pababayaang pasukin ang kanyang bahay. Kaya lagi kayong maging handa sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo nalalaman. Mga kapatid ko, sa pananampalataya, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Papakat po natin ang babasa ng salita ng Panginoon. At sabihin mo sa kapatid mo, kapatid! Kapatid! Be ready! Be ready! Sabihin mo, ready ka na ba? Ready ka na ba? Ano sagot? Amen! Sabihin mo, dahil ready ka na, Dahil ready ka na, umupo ka na. umupo ka na. Sa maganda at pinagpalang gabi po sa ating lahat ng kapatid. Kumusta po ba mga anak ni Yahweh El Shaddai? Prepared itong mga anak ni Yahweh El Shaddai. Amen. So, dito po sa ating po binasang Ebanghelyo ay pinamagatan ko nga po itong be ready or prepared for the coming of the Lord or for the Lord's coming. No?
be ready or prepared for the Lord's coming or for the coming of the Lord. No? Maging handa sa pagdating ng Panginoon. Amen? So, dito nga po ay, sabi nga po kanina ni Father, sabi daw po ni St. Bernard ng Clairvaux, sabi niya, may tatlong uri ng pagdating ng Panginoon. Ano daw po yan? Una po, ano po yan? Yung nativity ng Panginoon. Kung siya po ay ipinanganak. Amen. At Amen. yung pangalawa yung pagdating ay yung sa final judgment, no? Yung katapusan ng mundo. At sa kalagitnaan po ng pagkapanganakan ng Panginoon at sa Judgment Day, meron pa po sa kalagitnaan. Ano daw po yan? Sa pang-araw-araw na buhay, dumarating ang Panginoon. Amen? Amen. Pero po dito po, sinasabi po sa ating Ebanghelyo na maghanda kayo kasi hindi ninyo alam anong oras sa gabi darating ang Panginoon para sa magnanakaw. Amen? Kaya kapag sabi na ni Father kanina, yung magnanakaw, hindi ko niya sasabihin sa iyo na mamayang gabi uuban ko yung bahay mo. Amen? So, parang surprise ang buhay. Amen ba? Amen. So ngayon, ang tanong, paano ba tayo maging handa sa pagdating ng Panginoon? How to be ready or prepared for the Lord's coming? Meron tatlong puntos ating pagpinirayan. How to be prepared or ready for the Lord's coming or for the coming of the Lord. Paano maging handa sa pagdating ng Panginoon? Una po ay, ano po yung una kaya? Una po ay ituon ang isip sa mga bagay na makalangit, hindi sa mga bagay na makalubang o makamundo. Set mind on heavenly things, not on earthly things. Amen pa? Amen. So, sabi nga po sa Colossus chapter 3, verse 2 to 6, no? Dito po na tayo sa verse 2 to 4. Sabi po dito, ang mga bagay na panlangit ang isa-isip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa. Sapagkat namatay na kayo at ang inyong tunay na buhay ay natatago sa Diyos kasama ni Kristo. Si Kristo ang inyong buhay at kapag siya ay nahayag na, mahayag din kayong kasama niya at makahati sa kanyang karangalan. Ano daw po? Wala. Ituon daw yung ating isip sa makalangit na bagay at hindi sa mga makalupa. Kasi yung ating buhay, nakasalalay lamang kay Kristo. Nakasalalay lamang sa Diyos. Amen po? Amen. Pag yun daw po ang ginawa natin, kapag mahayag na si Kristo, mahayag din po tayong kasama niya. Amen. Amen. Tapos tuloy po natin dito sa 5 and 6, verse 5 and 6. Sabi po dito, kaya dapat nang mawala sa inyo ang mga pagnanasang makalaman. Makalaman na yan, no? Ang pagkikiapid. Pagkikiapid. Ano ba yung pagkikiapid? Yung yata pa. Di ba yata yung pagkikiapid? Iba rin pangalan niya, di ba po? Nagkikiapid ka, no? Halimbawa siguro yung mga, ano pala, girlfriend, boyfriend pa lang kayo, no? Parang yan, no? Hindi pa kayo kasal. No? Yung pangalan niya, di ba po? May asawa ka, tapos nang ka, no? Nangunguha ka pa ng ibang babae. Di ba po? Ang ganun po, no? So, pagkikiapid, no? So, iba yung mga ano pa lang, no? Wala namang relasyon. O ba yung nangunguha ng mga bayarang babae. Di ba? Nangano ka na nun. Di ba? Nakikiapid ka na nun. Di ba? Meron ka yung soul tie. Amen? So ano pa? Yung kahalayan daw. Kahalayan. Puro lang ang isip mo. Kundi imagination. No? Imagination is your creation. Come on, baby. Yung kahalayan na nasa isip mo palagi. Tuwa ka pag nakaisip ka ng mga makahalay na mga bagay. Amen? Gustong-gusto ng isip mo yung mga makahalay. Ini-imagine mo. Pag nakita mo pala yung mga ganda, parang inubaran mo ka.
Yung makalayan. Ano pa? Yung mahalay na sibuyo ng damdamin. Pala yun, sibuyo pala ng damdamin, yung mamahalay. No? Mga malalaswa. No? Masamang nasa, yun, mga masamang nasa. At ang kasakiman na isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Yung kasakiman pala, itong pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ano ba yung pagkasakim? Kasakiman. Kung gusto mo sa iyo lahat, diba? Akin lahat. Wala ka nang pakialam sa kapwa mo. Akin lang ito. Dito na ako mabubuhay. Kunin ko lang ito. Ayos na ako. Solve na ang buhay ko. Hindi ko na kailangan ang Diyos. Amen? Nasa akin na ang lahat. Parang ano pa? Yung parang, di ba yung mayamang hangal? Diba? Kasi masakin ko siya. Sa kanya lahat. Ang kanya ng ani. Sa kanya lahat. Itatapos kumalik. Hindi ko siya sa mga kamalik. Pinag-iba ang maliit na kamalik. Nagpatayo ng malaking kamalik. Amen? Amen. Sabi niya, ngayon, marami na akong naipon. Kaya ang gagawin ko lamang, happy life na lang ako. Mag-iinom, happy life, kakain, at magliwaliw na lang ako. Diba? Kasi mahaba na, marami na akong naipon. Diba? Hindi na ako maano nito. Ano sabi ng Panginoon? Ang ngalan. Ngayong gabi, babawian ka ng buhay. Amen? Amen. Huwag tayo maging sakim. Amen? Pag sobra-sobra, magbahagi. Amen? Huwag maging sakim. Amen? Kasi ang lahat ng yan, di natin padadala kapag tayo ay namatay. Amen. Amen? Ang dami-dami mong pera sa bangko, pero pag namatay ka, sino kaya mag-ano to? Sino makikinama? Amen? Mamaya pag-awayan pa. Akin yan. Diba? Pag-awayan pa, yung ano mo kay mana mo na iwan sa mga pamilya mo. Baka yung pag-imbitsa na kanilang papatayan. Amen? Kaya, huwag masyado mga material na bagay. Amen? Sabi nga ng Padre kanina, parang yung nakaraang gospel, na ang templo ay kukuhok. Walang matitira na yan, na mga bato na nakaano. Diba? Lahat na yan ay kukuhok. Ibig sabihin, lahat ng mga bagay dito sa lupa, temporary things. Lahat ng yan ay mawawala. Amen? Amen. Pero kamusta naman yung ating ang ating eternal life? No? Kung wala tayong iniisip na mga makalangit na bagay, kung wala makamundo ang ating iniisip, wala na tayong iniisip tungkol sa mga material matters o spiritual matters. No? Wala na tayong eternal values. No? Yung ating mga ginagawa ay puro temporary lang. Worldly concerns, like our position and status. Amen? Ano kayo mangyari sa atin? So ano ba yung mga heavenly or spiritual matters or have eternal values? Ano ba yung mga bagay na yun? Yung mga makalangit na mga bagay? Or ito po ay magdudulot po sa atin ng eternal values or eternal life? Ano ba yun? Magbigay ng isa. Sino magbigay ng isa? Answer prayer. Yung, sabi ko, yung mga heavenly or spiritual matters that have eternal values. Ano po yun? Yung mga makalangit na bagay. O magdadala sa atin sa langit. Yung una po ay pag-isip sa umaga, anong ginagawa? Prayer. Ayun, prayer. Parang di ba ka sagot, ano? Ano una-una natin, no? Pag-isip natin sa umaga. Pag-isip sa umaga, ikaw ang nakikita. Di ng langit ay anong ganda. Pag-isip po sa umaga, thank you, Lord. Amen. Salamat po. Muli po akong ginising. Yan, Lord. Muli po sa araw na ito, Panginoon. Samahan niyo po ako. Tulungan niyo po ako. Kasi without you, we are nothing. Amen. Amen. Una pa lang sa umaga, panalangin talaga, yung unang-una talaga. Alam niyo ba mga kapatid, narinig ko po na meron pong nagpahayag po nito sa pare, sabi po niya, kapag hindi daw po tayo nakapagpanalangin sa umaga, ay nagkakasala na po daw tayo. Binyal sin daw po yun, kapag hindi po tayo nakapagpanalangin. Amen.
Kasi yun po, yung parang tayong tao yung walang utang na loob. Di ba? Bakit sure ka ba? Kung natulog ka kagabi, sure ka ba? Magigising ka ng umaga? Di ba po? Kahit yun lang, thank you Lord, sa panibagong buhay na binigay mo sa akin. Amen. Alalahanin natin ang nakarang ebanghelyo, di ba? Ang gusto ng Panginoon, big deal sa kanya, yung pasasalamat. Yung pinagaling niya, yung mga itongin, di ba? Yung 10, isa lang bumalik, sabi niya, nasaan ang iba? Bakit isa lang yung bumalik at nagpasalamat? Di ba po? Big deal po sa Panginoon, yung pagpasalamat. Very powerful na yun, no? Prayer na yun, pagpasalamat. Amen? Amen. Kaya dapat maging prayerful. Amen po? So yun po ang ating pag-iisa o pag-ipag-usap natin sa Diyos. Amen? Ibig sabihin, mayroon tayo, kailangan tayo ng Diyos kasi kausap natin siya. Halimbawa, kung pupunta ka sa ibang lugar, wala kang kontak doon, pupunta ka doon, sino kayo susundo sa iyo? Wala, di ba po? Nowhere. Go to nowhere. Nowhere. Kasi wala kang kontak doon, di ba? Sino susundo sa iyo, di ba po? Paano kaya yun? Pag di tayo nananalangin, wala tayong relasyon sa Diyos. Di ba? Pag namatay tayo, sino kayo susundo sa atin? Di ba po? Parang gano'n yun. Di ba? Pero kasikting analogy, ibig sabihin, wala tayong relasyon sa Diyos. Amen? So, ang prayer ay pagkipag-usap sa Panginoon. May hilingin ka man, o hindi man, dapat palagi ka nanalangin. Di ba? Kahit naglalakad ka, Lord, I love you, Lord. Di ba? Lord, samahan niyo po ako, Lord. Di ba? Mga ganun lang. Napakasimple lang. No? Amen. Prayerful ka na nun. Kasi yung binubukat ng bibig mo, puro kay Lord. Prayer, Lord, inisip mo palagi si Lord. Amen? Pag nagtagta po yung andyan yung pusa, Lord, tapo niyo po ako, Lord. Mga ganun lang. Napakasimple lang, no? Huwag nang, pag ganun ka pa, kung ano pa panalangin yun, napakaano lang. Ura mismo. Yung salita ka agad. Ang agad ng salita mo, yung bukal mo talaga ng bibig mo agad. Diretso. Lord, natatakot pa ako, Lord. Lord, samahan niyo po ako, Lord. Protect niyo, Lord. Di ba? Ganun lang. Samahan niyo ako, Lord. Let's go, Lord. Kaya nga sa akin palagi, di ba? Let's go, Lord. Di ba? Nalangin po yun. Amen. Gabiyahin tayo, let's go, Lord. Di ba? Ibig sabihin, in-acknowledge natin ang presensya ng Diyos is already a prayer. Amen. Pangalawa po, na mga bagay na may spiritual values ay yung pagsisimba. Pagsisimba. Alam mo, sa atin sa Katoliko, ano lang isa lang sa isang linggo, Sunday lang. Sunday lang hiningi ng simbahan. Amen? Hindi pa tayo nakakatugon. Pero nagkakasala po tayo pag hindi po tayo nakatid ng misa ng Sunday. Ika nga sabi nila, is Sunday obligation. Pero sa akin, parang gusto ko sabihin doon, is Sunday commitment. Sunday commitment. No? Pag obligasyon lang. Pero pag commitment mo. Diba? Mas malalim po yun, no? Commitment mo kay Lord. Lord, thank you, Lord. It's Sunday. Makikita naman po kita. Saan natin makikita, Lord? Sa Eucharistia. Natanggap natin yung body and blood of Christ through the Eucharist. Amen po? Amen. Kasi po, bakit po na napakalaking bagay itong pagsisimba, yung pag-receive ng body of Christ? Ano ba sinasabi ng Panginoon sa John chapter 6 verse 54? Ang kumakain ng aking laman at uminom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan. At muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Pero siguraduhin natin, no? wala tayong sa portal sin bago po tayo mag-receive noon. Di ba? Ang sinasabi po dito, yung napaka-importante, kaya nga kapag yung isang tao ay may sakit, at parang nahirapan, parang sa doktor, parang araw ko siyang papagalingin, magsimba ka lang araw-araw. Mag-receive ka ng body of Christ araw-araw. If God is with us, no one can against us. Amen. Amen. Kasi nasa atin na ang Diyos. No? Natatanggap natin si Kristo sa ating buhay. Amen. Kaya nga, marami pa rin ako nakikita kapag sila ay nag-union, ay pag-isip nila ng body of Christ, pagpunta pa sila doon kung saan nag-gilid, tapos mag-sign of the cross. Baliktad yata iba po, baliktad po
Kasi dapat bago ka pa mag-receive ng body of Christ, yung mo ipapakita, yung i-revelate mo, at tanggapin mo na ang body of Christ. Amen? Pwede kang malungkot, pwede kang mangimpo. Basta, siguraduhin mo lang na wala kang maistorbo na katabi mo. Amen? Basta, i-reverence mo sa puso mo, tatanggapin mo si Lord. Amen? So, yun po, no? Napaka-importante po yun, no? Yung paghalang natin bago natin tanggapin ang body of Christ. Kasi tunay talaga yun, si Kristo talaga yung ating tinatanggap. Amen. At ano pa? Yung pagnanasa natin na makasunod sa kalooban ng Diyos, siyempre. At hindi yung mga pagnanasa na makasanlibutan. Amen. Ano pa sasabi sa unang 1, chapter 2, verse 17? Mawawala ang sanlibutan at ang lahat ng inahumalingan nito, ngunit ang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Amen. Heaven and earth will pass away. Amen. Ang sumusunod sa kalooban ng Diyos ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ayun po, ito nga po sa ating gospel, ano po nangyari? Itong mga tao, busy-busy. Nakipag-asawa, nakikinuman, ang saya-saya nila. Hindi nila namamalayan na itong si Noe, nakapasok na sa kanyang barko. At anong nangyari? Dumating ang baha. At silang lahat ay nalunod. Amen? Kaya, ano yung pagkakamali nila? Puro lang kanila, yung posisyon lang nila, yung status lang nila, yung kanilang concern. Wala na silang concern sa Diyos. Diba? Wala sila sa spiritual na bagay. Spiritual na pamumuhay. Puro lang sila, asawa, inom dito, saya doon. Amen? Wala nang oras kay Lord. Tapos sinuwin lang ang kanyang pamilya ang naligtas. Amen? Buti pa nga yung mga hayop, may naligtas. Kasi sabi ng Lord, magdala ka ng paris-paris na mga hayop. Yun man ay gumagapang, yun man ay malaki, yun man ay lumilipad. Magdala ka, pares, babae lalaki, para di maubos ka niyang lahi. Samantala itong mga tao na busy-busy sa pag-asawa, wala. Silang lahat, nawala ng lahat. Silang lahat ay nalunod. Amen pa? Amen. So, yun po yung una ay set mind on heavenly things, not on earthly things. How to be prepared for the Lord's coming? Set mind on heavenly things, not on earthly things. And number 2, ano pa yung number 2? Number 2, repent and turn away from sin. Magsisi at tumalikod sa kasalanan. Amen. Ano ba sasabi sa pangalawang Pedro, chapter 3, verse 9? Ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako, gaya ng inaakala ng ilan. Hindi pa niya tinutupad ang pangakong iyon alang-alang sa inyo. Binibigyan pa niya ng pagkakataon ang lahat upang makapagsisi at tumalikod sa kasalanan, sapagkat hindi niya nais na may mapahamak. Ano ba? Kaya pala hindi pa bumalik ang Diyos. Binibigyan niya pa tayo ng pagkakataon. Sabihin mo katabi mo, kapatid. Kapatid. Narinig mo yun? Narinig mo yun? Kaya pa hindi pa bumalik ang Diyos. Kaya pa hindi bumabalik ang Diyos. Binibigyan ka pa na ng pagkakataon. Binibigyan ka pa niya ng pagkakataon. Kaya magsisi ka na. Kaya magsisi ka na. At talikdan ang kasalanan mo. At talikdan ang kasalanan mo. Amen? Napakabuti ng Diyos, ano? Amen. Ngayong gabing ito, tingnan natin yung salita ng Diyos, no? Lahat para tayo binibigyan niya pa ng pagkakataon. Kasi ang rason niya, ayaw niya na may mapapahamak. Amen? Kaya napaka-importante ito. Importante ay magsisisi kung wagas ay walang ano? Pantay. Wala katumbas. Pagsisisi. No? Ano
atin. Yun po ay makapagligtas po sa atin. Amen po. Amen. Kasi kapag tayo ay namatay, na walang magsisisi ka na talaga. Amen? Kasi di namatay pusa, sabi nila, siyang daw yung buhay ng pusa. Amen? Pero hindi po totoo yun. Oras mo na. Ha? At tandaan po natin, sa ating kung tayo ay mamatay, harap agad tayo sa kanila ni Kristo. Ha? Ano pa sinasabi sa Hebrews chapter 9, verse 27? Itinakda sa mga tao na sila ay minsang mamatay at pagkatapos ay ang panghuhukom. Minsan lamang ako daraan sa daigdig na ito. Kaya ano man ang mabuting maaaring gawin ko ngayon. Minsan na tayo gawin to. Minsan ka lang mamatay. Amen? Pagkamatay mo, harap ka sa hukuman ni Kristo. Nakapagsisi ka man o hindi, finish or not finish, pass your paper. Nakapagsisi ka man o hindi, no more chance. Huwag yung kanta na, one more chance. No, wala lang, one more chance. One more chance. Wala na one more chance. Pag namatay ka na, no more chance. Kasi ito nakapagsisig ka, o hindi, pag oras mo na, oras mo na. Sabi nung binasa natin, inigyan ka ng Diyos ng pagkakataon. Diba? Inuudyukan ka na ng konsensya mo, magsisi ka na. Matigas ka pa rin. At saka na lang, ano pa naman, medyo malakas pa naman ako. Kaya pa to, carry pa to. Sino nakakaalam? Diba? Malay mo, pagkatulong mo mamayang gabi, hindi ka na mag-isi, paano yun? Diba? Alam naman, di ba po? Ano ba sasabi sa Katikism of the Catholic Church 10:33? Sabi ni dito, to die in mortal sin without repenting and accepting God's merciful love means remaining separated from Him forever by our own free choice. Ano daw? Yung immortal na kasalanan na hindi nagsisisi ay forever ka na maghiwalay sa Diyos. Amen? Wala ka ng forever. Ano ang sikreto? Magsisi ka para ikaw ay may forever. Makasama mo si Lord forever. Amen. Kapag hindi ka nagsisi, no more chance. No more one more chance. Yun pa. Ano ba sinasabi sa Ecclesiasticus chapter 5 verse 7? Sabi po dito, magbalik loob ka na agad sa Panginoon. Huwag mong ipagbubukas ang pagkikipagkasundo sa Kanya sapagkat biglang darating ang araw ng paghihiganti at mamatay ka sa Kanyang pagpaparusa. Ang sakit, no? Ang sakit. Balik loob ka na, hindi bukas. Ngayon na. Ngayon na aking kapatid, ang panahon ng pagbabago. Ang mundo ay tanggil mo na. Lumapit ka sa may kapal, di ka ba nang mabahala sa mga nangyayari ngayon? Ang ita'y nagsasaad, pagtapusan ay nalalapit na. Ay, ngayon na. Ayun ka na magbago. Bukas ay huli na. Amen? Kaya kapag ikaw may mortal sin, go to sacrament of reconciliation, go to sacrament of confession. Amen? Kung ayaw mo na ikaw ay mapapahama, dalawang bagay lang yan. Smoking or non-smoking. Ano lang? Dalawang bagay lang yan. Smoking or non-smoking. Gusto mo punta sa non-smoking? Sisi ka na, mag-reflect ka sa Diyos. Kung gusto mo pumunta sa smoking, doon ka na magsisi. Sigurado. Smoking. Kaya. Smoking or non-smoking. Amen? Dalawang bagay lang. So, dito po sa ating Ebanghelyo, sabi ka po dito, kaya nga pinapalalanan tayo ng Diyos na magsisi na po tayo agad. Kasi, sabi po dito, may dalawang magtatrabaho, yung babae na
silingan, yung isa ay kukunin, yung isa ay maiiwan. Amen? Ano pa daw yun? Yung mga lalaki na yun, magtatrabaho, isa kukunin, isa ang maiiwan. Nakakatakot po. Katabi mo lang matulog, pinamukasan, hindi na sa gising. Paano po yun? Ang tanong, saan kayo napunta kanyang kaluluwa? Amen? Amen. Kung maraming gano'n yun, kasalanan nyo, no? Walang pisal yun. No? Sigurado talaga yan. No? Nakakatakot talaga yan. Hindi ba po? Kaya para hindi tayo matakot, always examine our conscience. Di ba? Para nagkasala yata ako, para mamaya mabigat yata yung kasalanan ko. Go to sacrament of confession or sacrament of reconciliation. Amen? Ang napapatawad po ang ating kasalanan doon para maiwas po tayo sa smoky. Pumunta tayo sa non-smoky. Amen? Amen. So, number 3, last but not the least, ay how to be prepared for the coming of the Lord. Number 3 ay through faith and obedience to God. So, sa pamagitan ng ating pananampalataya at pagsunod sa Diyos. Amen po? Amen. So, dito po sa ating binasang ebanghelyo, ito po yung panahunan po ni Noe. Nasasabi po dito ng Panginoon, tinamin po ang kasaysayan ni Noe. Ano bang nangyari kay Noe? Si Noe ay kinausap ng Diyos, gumawa ka ng barko kasi uuunawin ko ng mundo. Masasama na yung mga tao. Anong ginawa ni Noe? Sumunod. Gumawa ng barko. Amen? Kaya siya ay, at ang kanyang pamilya ay naligtas. Amen? Dahil sa kanyang pananampalataya at pagsunod sa sinasabi ng Diyos sa kanya na gumawa po siya ng barko. Amen? Sa atin naman, ano yung barko natin? Ang barko natin, si Kristo na yung barko natin. Si Kristo na yung barko natin. Kaya kapag gusto natin na mas-save, no? Sa barko ng Panginoong Jesucristo, ay dapat sumunod tayo, no? Sa kanyang mga salita, sa kanyang commandment. Ano ba yung commandment ni Jesus? Love one another. Love one another. Pero be careful tayo na sabihin natin na love another one. Iba po yun, love another one. Sabi ni Kristo, love one another. Baka mamaya sabihin mo naman, ay, pwede yung brother, love another one. Parang ganun na rin, parang sinabi mo, pero iba pa lang meaning mo, dapat love another one. Yung kanina sabi ni Sister Marie, nanganyak. Love another one. Diba? Pasok, no? Pasok ka. Ganun talaga yung Sister Marie. Nahulaan. Hindi ko pa nga ganun. Talaga, nahulaan natin. Love another one. Alam niya na. Amen? So kapag hindi po tayo sumunod sa karuban ng Diyos, hindi po tayo sumunod sa salita ng Diyos, ano ba mangyayari sa atin? Sabi sa 1 chapter 12 verse 48, sabi ng Panginoong Isus, may ibang hahatol sa mga ayaw tumanggap sa akin at sa aking mga salita. Ang salitang ipinahayag ko ang hahatol sa kanila sa huling araw. Eh kung alam mo sa salita ng Isus, sundin natin ang salita niya. Kasi ang salita niya ang hahatol sa atin sa huling araw. Amen. Amen po. Ano gagawin natin? Manampalataya tayo kay Kristo. Amen. Ano ba sinabi ng Panginoong Isus sa 1 chapter 11 verse 25? Sabi niya, ako ang nagbibigay buhay at muling pagkabuhay. Ang sino mang sumampalataya sa akin, kahit mamatay, ay muling mabubuhay. Napaka-importante pala yung pananampalataya natin at pagsunod sa Diyos. No? Kasi alam naman po natin, lahat po tayo ay mamamatay. Sabihin mo sa tabi mo, mamamatay ka rin. Mamamatay ka rin. Kailan yun? Hindi natin alam. Talagang lahat tayo talaga mamamatay. Talagang tayo paano dito sa mundong ito. Amen? Dumaan ng tayo dito sa mundong ito. Lahat po talaga tayo ay babalik sa Diyos. Amen? Kung ang tanong,
tayo ay mamatay dito sa lupang ito, tayo pa paano dito sa lupang ito? Sa palagay mo kaya, saan kaya pupunta ang iyong kaluluwa? How I wish naman na nasa langit pupunta yung ating kaluluwa. Amen? Kaya ano masabi ng Panginoon? Sa John chapter 14 verse 1 to 3, huwag kayong mabalisa. Sumamataya kayo sa Diyos, sumamataya din kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. At isihanda mo kayo ng matitirhan. At kapag naihanda mo na kayo ng matitirhan, ako'y babalik. At isasama ko kayo kung saan ako naroon. Naroon din kayo. Amen. Kaya, huwag tayo mawalan ng pananampalataya at pagsunod sa Panginoon. Amen? Ano pa siya sabi sa Roma chapter 12 verse 1 to 2? Tayo po dito, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban niya. Ano daw? Magbago na tayo ng buhay. Sumunod tayo sa Diyos. At sa ating pagsunod sa Diyos ay mamumuhay tayo sa kabanalan. Dahil hindi natin kayang iligtas ang ating sarili, hindi natin kayang iligtas ang ating buhay. Sapagkat ang ating buhay ay nakasalalay lamang sa grasya ng Panginoon. Amen. Kaya kung tayo kanta na, sa iyo ang buhay ko. Sa sangkatauhan, Panginoon, kumilos ka po, Panginoon, sa buong mundo, Panginoon. Ipuin niyo po ang mga puso at mga tao na ito, Panginoon. At mangibabaw po sa bawat isang Panginoon ang pag-ibig, pag-unawaan, at pagpapatawad, Panginoon. Lord, tinataas po namin sa iyo, Panginoon, ang buong mundo. Marami na po, Panginoon, na mga kasamaan sa buong mundo, Panginoon. Kanya-kanya pong kurakot, Panginoon. Kanya-kanya po, Panginoon, na mga diskarte nila sa buhay, panlamang sa kapwa, Panginoon. Kaya, Lord, we pray, Lord, dibuhin niyo po ang mga puso ng mga tao ito, Panginoon. Paguhin niyo po sila, Panginoon. Kaming lahat din po, Panginoon. Patuloy niyo po kami. Dibuhin, O Lord, upang patuloy po kami na papalalim po ang aming relasyon sa inyo. Upang lalo po, Panginoon, na kami po ay mamumuhay ng may kabanalan po, Panginoon. Always guide us, Lord. Lord, palalahanan po kami sa aming pang araw-araw na buhay na kami po, Panginoon, ay inyo pong lingkod. Hindi po kami lingkod ng sanlibutan ng Panginoon. Kami po ay inyo pong lingkod, Ama. Dear Lord, guide us, Lord God. Lagi niyo po kami, Panginoon, nasamahan. Lagi niyo po kami, Panginoon, naprotektahan. Kasi tunay, Panginoon, na ang aming buhay na ito, Panginoon, ito po, inakasalalay lamang po sa iyo pong grasya, Panginoon. And Lord, tulungan niyo po kami, Panginoon, na may alay po namin ang aming buhay sa iyo, Panginoon. Naihandog po namin ang aming buhay sa iyo, Panginoon. Isang handog buhay na kalugod-lugod, banal po, Panginoon, sa iyo pong paningin, Panginoon. Lord, we surrender all of you, to all of you, Lord God. Lahat ng aming pong sa buhay po namin, Panginoon. Sinusuko po namin ito sa inyo, Panginoon. Yan, Lord, renew our heart, Lord. Puguhin niyo po kami. Punuin niyo po kami ng pag-ibig. Punuin niyo po ang pag-ibig, Panginoon, ng pagpapatawad. At punuin niyo po kami ng mga spiritual na mga bagay, Panginoon. Give us divine knowledge and wisdom, Panginoon. Upang karapat-dapat po kami na makasunod po sa inyo pong hakbang. At kami po, Panginoon, ay makapasok po sa inyo pong banal na kaharian sa
lahat ng aming mga buhay dito sa lupang ito, Panginoon, ito po ay temporaryo lang, Panginoon. Amen. Lord, umaasa po kami, Panginoon, sa buhay na walang hanggan, Panginoon, na inyo pong ipiniprepare sa lahat ng mga sumusunod sa inyo pong banal na kalooban. Lord, guide us, Lord. Pagharian niyo po kami lagi, Panginoon. At Lord, sinabi po ninyo, Panginoon, kapag kami ay sumunod po sa inyo, ano man po ang pong hilingin, Panginoon, ito po inyong ipagkaloob. Kaya Lord, lahat ng mga kapatid po ito, Panginoon, ang kanila pong mga kahilingan, Panginoon, ang kanila pong mga tinataas, Panginoon, ang kanila mga prayer request, Panginoon, tinataas sa mga sandaling ito, Panginoon. Lahat po, Panginoon, ang kanila pong mga hinaing sa kanilang mga buhay, Panginoon. Ito man po ay nakasulat sa kanilang mga prayer request. O ito man po, Panginoon, ay nasa isip po nila, Panginoon. Nila naman po na kanilang mga puso, Panginoon, na nais po nila na itutulog po sa inyo sa mga oras na ito, Panginoon. Lord, we pray, Lord, na sa tamang oras, ito po ba inyo kung tutugunin niyo, Panginoon. Kasi kayo po ang nakakaalam ng lahat ng bagay, Panginoon. At wala pong imposible po sa inyo, Panginoon. Kaya Lord, we ask in the mighty name of Jesus, kung sino man po, Panginoon, na may mga sakit at karamdaman, we ask in the mighty name of Jesus to give them healing, Panginoon. Ibigay mo sa kanila, Panginoon, ang kanilang pong kagalingan, Panginoon. Ganun po, Panginoon, sa amin, Sister White, Sister Rachel, Panginoon. At lahat po, Panginoon, na may mga sakit at karamdaman na humingi po sa amin ng panalangin, Panginoon. Tinataas po namin ito sa inyo, Panginoon, sapagkat sa ganang, Panginoon, amin lang. Wala kaming magagawa. Kundi ikaw ang Diyos na amin pong pinanghawakan, Panginoon. Ang Diyos na wala pong imposible po sa inyo, Amen. Kaya Lord, lahat po, Panginoon, na mga humingi po sa amin ng panalangin, Panginoon, may mga sakit at karamdaman, Panginoon, lahat na may problema sa buhay, Panginoon. Lord, we surrender all to you, Lord God. With your will, nothing is impossible with you, Lord. And Lord, lahat po, Panginoon, naman ang hila. Salamat po, Panginoon, nabigyan niyo po sila ng kalakasan. At ganoon din po, Panginoon, may mga problema sa mga pamilya, Panginoon. We pray, Lord, na ayusin niyo po ito, Panginoon, upang hindi po magkaroon ng gap, Panginoon, ang pamilyang ito, kundi bigisin na pag-ibig at pagmamahal. At kami, Panginoon, na mga prayer partners, Panginoon, bigisin niyo po kami na yung pag-ibig at pagmamahal, Panginoon. Makita po sa aming buhay, Panginoon, ang iyong pong banal na presensya, Panginoon. Makita po sa aming buhay, Panginoon, ang bunga ng Espiritu Santo, Panginoon. Lord, patuloy po namin tinataas ang iyong buhay paglilingkod po sa inyo. At patuloy po kami samahan. I-guide niyo po kami namin, Panginoon, upang hindi po kami magpaparipara. Kung kami may minsan, Panginoon, ang hina, di po kami, Panginoon. And Lord, palagi niyo po kami palalahanan, bigyan ng kalakasan, at patatagin po, Panginoon, sa aking pananampalataya po sa inyo. Huwag niyo pong hayaan, Panginoon, na kami po ay madistract ng kalaban. Pagkus po, Panginoon, makapokus po kami sa inyo po, Panginoon, sa inyong paglingkod po sa inyo, Panginoon, na may Diyos na siyang tagalutas ng lahat ng mga suliranin at problema na dumarating po sa aming mga buhay. Ikaw ang Diyos, ang kahit kailan, hindi ka nagpapabaya sa inyo po mga lingkod. And Lord, ito po ang aming kalakasan, Panginoon. Kayo po ang aming kalakasan, Panginoon. Kayo po ang aming pag-asa, Panginoon, sa inyo pong pagdating, Lord God. Sa tamang oras, Panginoon, ng aming pong buhay, O Lord God, umaasa po kami sa iyong biyaya at tabag, sa iyong pong grasya, Panginoon, na kami po ay mapapasama din po sa iyong pong kaharian. Amen. Lord, ng mga tinataas din po aking kapatid, ang kanila po mga handog ka po, Panginoon, hindi po sinabi, O Lord, na kung saan, Panginoon, sino man mang magbigay sa inyo, ay ibabalik mo po ito, higit pa sa kanilang mga inasahan, siksik-liglig at umaapaw pa. Yan, Lord, salamat po, Panginoon, sa iba na salita sa gabi ito, na pong napagsasaluhan, Panginoon. Salamat po sa pagsama niyo po sa amin. Salamat po sa katagumpayan po na ipong banal na gawain. Yan, Lord, patuloy po namin tinataas ang Friday Prayer Group, Panginoon, sa mga namumuno po dito, Panginoon, sa mga core group, Panginoon, at ganoon din po sa iyong mga awit na ito, Panginoon, na patuloy silang gamitin, O Lord, sa ikaw kalulahati ng banal na pangalan, ang kanilang mga instrumentalist, Panginoon, at ang lahat, Panginoon, na walang sawa na dumadalo po
sa inyong pong banal na gawain dito po sa Friday Prayer Group, Panginoon. Patuloy pagpalain ang kanilang mga buhay. Bigyan po sila, Panginoon, ng encouragement, ng divine knowledge and wisdom, at makakay po ng maraming pong kapatiran. Amen. Lord, salamat po sa lahat po, Panginoon, ng mga biyaya na aming pong natanggap at sa mga tatanggapin pa. Amen. Sa paglabas po namin sa takot ito, pansamantala ang aming paghiwa-hiwalay, Panginoon, ay patuloy po kami samahan na kami po ay makabalik sa aming paroon, sa aming mga tahanan, sa aming mga flat, na ito po yung matagumpay. So, dalangin din po namin, Panginoon, bago po mahuli ang lahat, Panginoon, ang mga walang trabaho, Panginoon, nabigyan po sila ng trabaho, ang mga walang visa, Panginoon, we pray na bigyan na po sila ng visa, Panginoon. Lord, sa iyo po, lahat, binabalik po namin ang pinakamataas na pagpuri, parangal, pagsasalamat, sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus na aming Diyos, with the intercession of our Blessed Mother, Mary, ever Virgin, all the angels and saints. Amen. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. All together, Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.